Kausapin nga natin si Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla ng Customs sa ASCOM. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying, Ka Jerry. Good morning po. Apo, narinig nyo naman yung at nabasa yung ganong position paper ng mga dealers. Ano po ba sagot ng Customs doon? Sir, yung mga legitimate dealers po, hindi pa namin nakakausap, no? Pero I presume hindi naman po siguro ito yung mga miyembro ng AVID at CAMPI at ibang mga legitimate dealer associations. Kasi po wala naman pong pagdating po sa kanila, yung kanilang mga binebenta, agad-agad naman pong ina-announce ng Bureau of Customs. And I think pati naman po si Assistant Secretary Lacanilao na hindi ho namin sinisilip, no? Lalo na paggaling po ng mga dealers. Perfect example po dyan yung sinurrender ni Engineer Bryce Hernandez, no? Na nasa ICI. Yun ho nabili niya sa legitimate dealer dito ng brand na yon, no? Ng kotse. At nakita niya naman ho, hindi na sinurrender sa Bureau of Customs. Kasi yung unang posisyon namin doon, sinabi namin sa ICI na ito nabili sa legitimate dealer dito, yung authorized dealer dito. And sa aming pagsusuri, pag ganyan, pinagbabayaran naman po yung tamang buwis niya, no? I think yung mga nagrereklamo ngayon, sir, sino po sila? Hindi sila mga legit? Dealers po sila, no? Pero sila po yung dealer ng mga brands na to in the gray market. Doon po kami usually nakakuha ng problema. At sa pagsusuri din po namin ng mga dokumento, madalas po sila din talaga yung may diferensya pagdating sa mga papeles na nagpapatunay na dumaan sila sa tamang proseso ng Bureau of Customs. Paano problema sa papeles, ASCOM? Kung dumaan sa Customs, hindi naman wala naman ibang dadaanan yung mga imported vehicles na yun. Customs din naman talaga. At paanong narirehistro na kumpleto sila ng papeles? Kung may problema yung papeles. Yun nga gusto namin linawin sa kanila. Kapag kasi pagkumpleto naman ho ng papeles, nire-review lang naman ho ng Bureau of Customs sana. Tapos titinan po kung may diferensya sa pagbabayad ng buwis. Yun po, no? We give them a demand letter or some time, no, notice para sabihin na may pagkukulang po dun sa unang assessment na ginawa sa kanila. Sa ilalim naman po ng batas, may 3 taon po kasi ang Bureau of Customs para i-adjust ang mga valuation na yan, no. Siguro po ang mas madalas na issue, no, na hinuhuli ng LTO at na-verify namin. Ito pong problema na wala po kaming ini-issue certificate of payment. Pero narirehistro. Paano yan? Nakipag-deal sila sa mga salbahe na broker, ganon? O mga taga-customs? O hindi naman talaga? Paano nangyari yun? Hindi na po namin alam kung may kinalaman din yung mga brokers na nakikipag-deal sa amin, no? In fact, under investigation din po namin yung scheme na yan, no? Kung meron pong kasabwat sa Bureau of Customs. We're pretty sure pwedeng meron. Ang problema lang namin, nahihirapan ho kasi kaming magkaroon ng audit trail doon sa paggamit ng system namin para mag-transmit ng maaaring peking certificate of payment, which doon sa pakikipag-ugnayan namin sa LTO, parang ganun yung nangyayari. Kasi sa record ho namin, wala talaga kaming makita mga certificate of payments itong mga coaching to. Pero sa record naman ni LTO, may lumalabas sa kanilang may certificate of payment. Saan kaya ang sige po, go ahead po. Either po? Either pineke po yan o may kasabwat dito na wala masyadong magaling at hindi nakapaglagay ng audit trail. Kaya nga po ang ginagawa ngayon ni Commissioner Nepomuceno, binabago namin yung system na magkakaroon ka ng one-time password na hindi na yung regular password na nananakaw at maaaring manipulate. No? So, kumbaga, paggagamit po yung mga tauhan namin ng mga sensitive systems sa tulad ng ganyan, doon sa oras ng paggamit mo, saka ka lang makakuha ng unique password, no? Para may audit trail po kami pagdating dyan sa paggamit ng mga sistema. So, ang kanila po kasing katwiran ay nagbabayad yung dealer ng duties and taxes based on the assessment ng accredited brokers
ang kanila daw pong assumption, tama yung assessment na yon at compliant sa customs rules. Pero kaya nga nare-rehistro yung mga sasakyan at nakakakuha ng ORCR. Pero ang sinasabi ninyo, in between, along the line, may ano ba ito? Sindikato ba yun? Mga may nagsasabwatan ba from customs and LTO? Oo, ganon. Yun ho under investigation. Kung napansin niyo po, nagkaroon po din ho ng paggalaw ng mga tauhan niya, si Assistant Secretary Lacanilao, no. I think that's in line also with looking into itong mga issues na to, no. Kasi nga yung iba ho na to be fair with Assistant Secretary Lacanilao, ang ina-apprehend lang naman niya yung mga laging walang plaka. Na madalasong... Pangit daw po kasing may plaka yung alam mo Ferrari. naman, Ferrari, Ascom, tapos lalagyan mo ng plaka. Ang pangit naman nun. Yun nga ang pangit nun, di ba? Ayaw na naman sira yung kotse na. Pag nadali ni Asik lang nila, wala palang pinagbayaran sa amin. Ayun, oo. Nadali. Yung nangyayari, na-verify. Pero unfair din sa nakabili ng from legitimate car dealer. Legitimate din naman. Although hindi yun yung mga members ng kampi, mga gano'n. Nakabili ng gano'n. So i-assume mo na dumaan sa tamang proseso yun, tapos ikaw naman na nagbayad, tapos mamanuhuhin mo ngayon yung Ferrari mo. Kaya kami ni Kumbachero, Ascom, ayaw na namin... Cherry Tigo. Ayaw na namin ng Ferrari. Cherry Tigo ang maganda. Cherry Tigo lang Cherry kami. Tigo, yung luxury edition. Ayun, luxury na yun. Oo, mas maganda pa yun talaga. Naiintindihan ho namin yung mga tawag natin dyan, buyers in good faith, no? Kaya nga po kung sa discovery namin wala naman fraud na nangyari, pinapayagan po namin even yung buyer in good faith na siya na lang mag-rectify nung mali. Of course, nakakasama din ng loob yun kasi wala naman siya kinalaman doon. All the while, nag-rely siya, no? Doon sa ORCR na nagbenta sa kanya, no, na binigay sa kanya. Nung nagbenta, na mukha naman legit. Ang maganda naman ho sa gantong naging sitwasyon, nakakadinig na po kami ngayon na kapag usually po luxury tas imported, no, mukha naman po na-educate na natin yung ating mga kababayan. Kasi ho, ang dami namin inquiries din, na bibili kami ng gantong kotse galing sa gantong dealer, pwede ho bang paki-verify itong certificate of payment na itong reason na to, pakitingnan kung meron pong certificate of payment na kaakibat. So may mga ganoon na pong increase. I think yun ho dapat yung mangyari, no? Ma-educate natin yung ating mga kababayan na kapag ganyan ho, no, luxury, hindi nyo nabili sa Avid and Campi, hindi naman sa nagdi-discriminate tayo sa mga kaibigan nating nagne-negosyo din, no, sa gray market, which is yung iba naman po talaga maayos din kanila yung... Gaano po ba kalaki ang diferensya ng presyo? Halimbawa po, apples to apples po tayo. Halimbawa, ano tawag na Lamborghini, yung may tatlong kahilingan, Lamborghini. Genie. Tapos, ang nagbenta, dealer, sabi mo, gray market. Tapos, yung member ng Avid sa Kakampi, kung... gaano kalaki po ang diferensya? 10 million kay Kampi member. Sa gray area, mga magkano po yan normally, Ascom? Yung mura po kasi niya na kukuha niya, kung antay naman po kasi yung valuation namin dyan, no? Sa amin. Ngayon, kung hindi po sila kasi kung hindi po kami nag-issue ng certificate of payment, ibig sabihin kailangan pa pong i-adjust. Hinintay namin yung adjustment ng BIR, no, sa kanilang excise taxes. So hindi pa rin siya palang po nun, substantial na po yun, no. Maaring yung aming computation is short by a few a few millions. Isipin nyo, yung a few millions na yun na hindi nila i-adjust because hindi nila na-clear yung atrig nila sa BIR, magiging advantage nila. Pangalawa po, again, no, syempre po yung mga dealers, legitimate dealers natin, nag-i-invest po yan ng malalaking dealer, malalaking mga showrooms. At saka po, yung meron kong kota yan, no? Sa parts at pagdating sa mga number ng sasakyan, no? Na kailangan nilang i-orderin
at maibenta. So lahat po yan, katanying ka, Jerry, nagpa-factor in sa pricing. presyo, oo. Okay, Itong mga items sa tot. Siyempre ho, sabihin ng mga legitimate dealers natin na talaga mas mataas yung magiging presyo nila. Dahil number one, yung compliance naman nila is mataas. Number two ho, meron sila mga investments talaga na malalaki, no? Opo. Dinadala sa atin. Last na lang po, alas 8 na pala. ang bilis natin mag-uusap. Ascom, kung pupursyantuhan po natin sa mga luxury cars na to, luxury vehicles, ilang percent po ba ang gray market at ilan po yung mga binabanggit nyo na gray dealers at yung mga dealers na member po ng Avid at Campi? Pagdating po sa yung dalawa pong kategorya, pag sa yung luxury vehicles lang ho, tingin ho namin mas madami pa rin naman talaga sa legitimate dealers na portion na kumukuha. Nagkakatalo ho yan doon sa tinatawag natin yung ultra luxury segment, no? Iba ko kasi yung variant noon, mas naghahanap ng tipid ng konti yung mga kababayan natin. Pagdating ho sa segment na yon, either pumapantay o minsan nakakalamang pa yung gray market. Ganun katindi, no? Anyway, ihabol ko lang sa yung concern ng ilang mga kaibigang mga negosyante, Ascom, yung kung sabi kung merong LOA ang BIR, meron namang PICAG ang Customs, Post Clearance Audit Group, na ginagamit sa pangaharas at sa corruption. Ano ba itong PICAG, Ascom? Ang PICAG ho nag-assure lang, no, na meron ho kasi kaming 3 years to audit, no. Pag nailabas na. At hindi naman ho siguro nagagamit yan for harassment kasi may proseso ho ring sinusunod yan, no? At malinaw ho yung guidelines niyan. Ang guidelines ho yan ay based sa aming World Customs Organization guidelines on post-clearance audit. And kung meron man hong reklamo, open naman po ang Bureau of Customs at madalas po namin ne-resolve kaagad yan, no? And hindi, may ano ho yan, no? Ang pagpili po ng i-audit at least on the customs end, no, pagdating ho sa PICAG. Risk-based ho yan na computer system, no. Lalagay ho namin yung parameter sa aming computer system, and yung computer system po ang naglalabas po ng sino yung mga candidates for audit. Madalas din po ang kadil ng PICAG dyan ay mga malalaking firms, no? Yun na nga, accounting firms tulad ng SGV, KPMG, sila who usually nagre-represent sa mga multinational companies natin. Of course, may mga reklamo din po, no, na natatanggap kami pagdating dyan. Siguro, mostly kasi hindi nila naiintindihan yung proseso. Akala nila sobrang dami ng hinihinging dokumento, baka pangaharas na sa kanila yon. So, sa amin naman po nililinaw namin that if they comply, and meron kapag kukulang yung aming mga tao dyan sa ganyang proseso, ireklamo lang ho sa amin, no? At investigan naman namin yan at nag-response po. Baka nga merong ilan dyan na enterprising, ginagamit yan na parang LOA ng BIR, ano? Pero matagal na yan, Ascom, ano? Matagal na ba itong PICAG? 2019 pa ho namin ginagamit ng sistema na. Okay. Ascom, thank you so much po. Thank you, Ascom. Salamat po, Ka Jerry, Ka Anthony. Thank you very much po. Si Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla.